Ang medyo awkward lang doon, dahil naka-robe sila as judge sa araw-araw tapos naka-PDL uniform sila sa gabi. Okay. Ito naman po yung mga pasaring ni Senator Ping Lacson kay Senator Jinggoy Estrada. Eh di hamak naman na mas matapang po. Si Senator Jinggoy Estrada kay Ping Lacson, tumakas yan eh. Tumakas po yan si Ping Lacson sa panahon na kinakasuhan siya ng murder. Panahon po ng Dacer Corbito double murder case during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. Mga almost 2 years na nagtago yan si Ping Lacson. Duwag din yan eh. Hindi niya rin hinarap ang kanyang pananagutan noon at nabaliwala lang yon dahil pumasok ang panibagong political leadership na favorable sa kanya, yung Noynoy Aquino government noon. Ito po, may statement na inilabas si Congressman Pulong Duterte ng Davao. A highly reliable source informed me that the ICC arrest warrant against Senator Bongo, former police officers, have already been issued. At ito po ay nadulas na dyan si Attorney Cristina Conte ng CPP, NPA, NDF, National Union of Patakas Lawyers. Binanggit niya, ito dito sa statement ni Congressman Pulong, babasahin ko lang, habang we're trying to reconnect sa communication line with Attorney Maniluna. Binanggit ni Cristina Conte, at ito din ang slip of the tongue na sinadya ni Trillanes, na ang may mga warrant of arrest sa ICC, aside from Bato de la Rosa, ay si Bongo, and then si General Albayalde, dating Chief PNP sa panahon ni Pangulong Duterte, General Vicente Danao, and then si Director Giran ng NBI. Ayan, I think may dalawa pang generals na ito, sabi ni Congressman Pulong Duterte, wala na ba talagang katapusan ang administrasyong ito sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanyang mga kalaban? Wala na ba talaga tayong awa o hiya na pinaggagawa ninyo ito? Huwag ganon. Gobyerno sa pagsupil sa tahimik sa mga kalaban sa politika para mapatahimik lang, at ang malaking issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ay mapagtakpan. Okay? Halos tanan ahensya sa gobyerno ginagamit ng administrasyon sa paggukod sa ilang kalaban, paggupo, paggipit, at sa tanang opisyal nga karon nagapakabuta o nagapakabungol arong mapalipay ang administrasyon. Ibig sabihin nagpapakatuta at umaayon sa administrasyon. Kung mahimo nilang itugyan ang kaalyado karon, unsa pa kaha ang ilang buhaton kaninyo kung dili na mo mapuslan. So, Congressman Pulong, nasa 18.49 trillion na ang utang ng Pilipinas. And every year, nagbabayad tayo ng humigit kumulang 2 trillion pesos na ninanakaw lang ang mga utang na ito ng sindikato nila Marcos at Romualdez. Hanggang kailan tayo magpakabulag at bingi sa nangyayari sa ating bayan? Ang kasaysayan nagtudlo nga walay permanenteng kaalyado sa politika. Interest lamang ang permanente. O sa katawhan, ayaw ninyo tuguti nga mahimong himan sa politika ang hustisya, parang pinaglalaruan lang sa politika ang ating katarungan. Ang balaod o mga batas, kinahanglan patas, dili armas batok sa mga oposisyon. Lus-lus ninyo mga talawan o kurap, karma na lang amo. Yun. Ako nga kanina galing din ako mga kababayan sa hearing ng aking kaso, isa sa mga kaso ko, inciting to sedition sa Quezon City Regional Trial Court, at ang complainants dito ay ang PNP CIDG at PNP Anti-Cybercrime Unit. At yun nga, mabuti na lang at masipag at patuloy ang pagtulong ni Attorney Mark Tolentino, ang aking pro bono lawyer, sa nangyaring ito. But nonetheless, dahil po mukhang nahihirapan na makabalik si Attorney Maniluna, supposedly ang kanyang data unlimited promo ay 1 week, 3 days lang ubos na.
Hindi, biro pa lang yun. Talagang 99. 1 week, pero ubos na 3 days, mag-load ulit. Mga kababayan, kidding aside, mabigat po itong hinaharap natin na political crossroads. Sapagkat sa halos buong 3 taon na nakalipas, or almost 4 years na ni Marcos, halos maruming laro sa politika ang kanyang pinagpukusan. Hindi niya inayos ang agrikultura, walang malinaw na pag-angat at pag-unlad at pag-modernize ng ating agriculture sector. Ang manufacturing sector natin halos wala na, bagsak ang industriya at lugmok po ang pag-create ng maraming trabaho, bagsak din pong income ng ating mamamayan at patuloy tayong nabubuhay dahil tayo ay mayroon pong overseas Filipino workers na mahigit kumulang mga 10 million kasama ang mga expatriates. Diyan po nanggagaling sa utang at mga remittances, no? Mga kababayan. At ngayon, dahil dyan, nakikita natin kung paano hindi napapamunuan ng tama ni Marcos ang ating gobyerno. Mantakin mo, punta siya ng Russia, ang itinalaga niyang caretaker, si Ralph Recto. Dahil wala siyang tiwala at hindi niya ka-partner sa pag-usad ng gobyerno ang kanyang vice president. And for that, si Recto, notorious ito, tinuturo ito ni Congressman Leandro Libeste na sangkot sa sindikato ng sugal sa Batangas, sa mga maliban sa PhilHealth na iskandalo at iba pa. But I think Attorney Maniluna is back ba? Kung wala, ipagpapatuloy na lang po ni Ka Eric, no? I-summarize natin po ang punto natin sa gabing ito o sa araw na ito. Una, ang isang Senado na nadidiktahan at kinokontrol, nahahawakan sa liig at dinodominate ng presidente ay Senado po na napakadelikado sapagkat ang interest ng kanyang boss na presidente ang kanyang paninindigan at hindi ang kabutihan ng kanyang mamamayan. That is exactly what we saw right now sa nangyari po na special session na ito, pero all the way konfirmado na ginamit lang na palusot ni Marcos ang naturang special session sapagkat ang kanyang layunin ay na-achieve na niya. Kuhanin ang liderato sa Senado, didiktahan ito at ikokontrol by removing Senator Alan Peter Cayetano and the rest of his group, reducing them to mere political minority in the Senate upang itulak ni Marcos ang kanyang 3 main agenda na binanggit ni Attorney Maniluna, ang ating resource person kanina at kapartner sa Bigwas ng Agila, upang lubusang maibaon o makumpasan ang isang House Siaw at Chop Suey at Pansit Canton na Senate Blue Ribbon Committee kung itutuloy man nila o better, ibabaon na lang para hindi na makakalkal at maibubunyag pa ang malakihang pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez at ang tauhan nila sa malawakang korupsyon at pandarambong. Number 2, ang Senado na kanyang nadidiktahan ay Senado na kanyang tagapagtanggol rather than check and balance ang ginagawa. So that the democratic institutions as well as the entire democracy will be founded on the check and balance of power and authority. Mawawala yan dahil kontrolado na ni Marcos at nadidiktahan niya ngayon ang mayoriya sa Senado. And third, gagamitin nila ang mayoriya sa Senado na hawak ni Marcos, yung 13 Judas. Yun pong tawag sa kanila ngayon. The 13 Judases. 13 Judas ni Marcos upang bastusin, baloktutin at abusuhin ang impeachment process sa impeachment court laban kay Vice President.